Pinaiimbestigahan ng Department of Justice at Philippine Navy ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugon ni Alvarez sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. Iinan daw siya. Ang panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo ang pinaiimbestigahan ng Justice Department. Partikular na inaalam kung maituturing itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Pero binigyang diin ni Alvarez ang pagbanggit niya ng sa mapayapang paraan sa kanyang panawagan. Yes, kasi yan ang yung peaceful Palusot. means, diba? Na pwede na gawin. Ayoko naman yung magkakaroon pa ng gulo-gulo. Kung meron mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Pagpunto niya, kabilang umano ang violence o karahasan sa elemento ng sedition. Kaya di raw siya nababahala sa investigasyon ng DOJ. Wala namang violence na nangyari. Inciting to sedition, ako nanindigan pa rin na walang gano'n. Hindi siya sure. Kaya para sa akin, Hindi siya sure doon sa inciting to sedition. Alam mo, mga kotsero, maski ako sinabi ko naman kahapon, parang malabo yung sedition. Pero inciting, let's see. It can be argued. It can be argued. But, let's see. Let's see. hayaan muna natin yung DOJ na magsabi kung anong crime committed. Pero ilang kasamahan sa Kamara ni Alvarez sang-ayon sa investigasyon ng Justice Department. I called for, especially from an elected official in the House of Representatives, to be calling for withdrawal of support. That is really rebellion. That is really seditious. Higit pa nga umano sa seditious ayon naman sa House Majority Leader dahil nakakaapekto sa katatagan ng pamahalaan. Dapat siyang panagutin at sampahan ng reklamo ayon naman sa Assistant Majority Leader. Okay. Ipinauubaya naman ng mga kongresista sa House Committee on Ethics kung iimbestigahan ito si Representative Pantaleon Alvarez. Sabi naman ng Defense Department, ang mga panawagan sa AFP na mag-withdraw ng suporta ay walang patutunguhan maliban sa posibleng criminal investigation. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Philippine Navy ang mga pahayag ni Alvarez na isang Marine Reservist na may ranggong colonel. Sasagutin na lang natin Lo? kung merong nag-aay na reklamo. Colonel siya sa ano? Navy? Para sa Reserve? GMA Integrated Tapos gaganyan-ganyan ka? Tigas. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna ay babate sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees. Take note, galing sa gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan o, Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tapos naman ang mukha dun. Dinamay-damay niyo ba yung AFP sa politika niyo? Okay, basahin natin yung statement na, sino ba to? DND muna. Yan, DND. Sabi ng DND, yan, si Secretary Gibo, sabi niya, any attempt to sway them from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile. Bawal kasi yun, mga kotsero. Bawal kasi yun sa kanila. Hindi sila pwedeng magsalita ng ganun. Hindi nila pwedeng ipakita. Lalo si public. Actually, any government official, they cannot be partisan. Any government official. Kaya nga ang weird nung sinabi ni ni Tulfo, ni Alvarez . Alam naman niya yun, hindi pwedeng gawin ng military yun. Especially to be public with their withdrawal of support. Posible mangyari. Mangyayari lang yun in extreme cases tulad nung 1986 EDSA Revolution. Yan. Extreme case yun. Yung EDSA DOS. Di ba? Nangyari din yun. So, it happens very rarely. Konti lang.
Twice lang nga sa history ng Pilipinas. Twice lang nangyari. Di ba? So, kasi nga it's not the way things are supposed to be done sa military. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. Ayun na nga, iimbestigahan na nga si Alvarez. Sabi ng DOJ, they will investigate. Imbestigahan daw nila yung quote-unquote seditious statements ni Alvarez. Ito yung statement ni Remulla. As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism and avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Yun na nga. Tapos tatlo yung titignan, whether the statements are seditious, inciting to sedition, or rebellion. Alam niyo mga kotsero, pinag-usapan na nga natin yan kahapon. Sa sedition, mga kotsero, what you have to keep in mind is this part, who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods. Una mong element is public. Pangalawang element is tumultuously. Ibig sabihin, may gulo. May gulo. So yan. So kapag ikaw ay nagko-commit ng crime of sedition, kapag ikaw, pinamunuan mo ang isang publiko, public na gulo. Hindi pa nga karahasan eh. Hindi pa violence. It's not even violence. Gulo lang, gulo. Gulo. By force, intimidation, or by other means outside of legal methods, any of the following. So ito yung gusto mong mangyari. Through a public and tumultuous method. Ang dahilan nga ni ang excuse ni Alvarez is sinabi ko sa mapayapang paraan eh. Sa mapayapang paraan daw. He can argue that. Bahala siya. Ito naman yung inciting. Sa inciting naman, without taking any direct part in the crime of sedition. So hindi ka man nagko-commit ng sedition, pero nagsalita ka sa ibang tao, should incite others to the accomplishment of any acts which constitute sedition. Nagsalita ka sa ibang tao at kinukumbinsi mo sila na gumawa ng mga acts which constitute sedition sa papaanong paraan? Speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, or upon any person who shall utter seditious words or speeches, write or publish, circulates scurrilous libels against the government. Dito papasok yan. Pwede to. Ilang beses nyo na ba nila-libel ang presidente natin? Ilang beses na ba? Dito posible. Ako lang yon. That's my law student opinion. Estudyante pa lang ako, guys, ha. Huwag niyo kong masyadong anuhan. So tayo, ang gagawin natin, dahil estudyante pa lang ako, magtatanong tayo sa mga expert. Ito yung sinasabi ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Panoorin natin. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Wala po si Bigor niya ngayon, naka-leave attorney. Kaya kami ni Dennis munang pagtyagaan mo, attorney. Pagtyagaan muna ako, attorney. Hindi, matanong lang, dahil syempre hindi naman kami abogado. Yung namotawi po sa bibig ni former Speaker Pantaleon Alvarez, kung saan nanawagan po siya sa mga uniformed personnel na i-withdraw na ang support sa ating Chief Executive, sa ating Commander-in-Chief, yan ba'y pwedeng maituring na seditious o yan ay parte ng kanyang freedom of expression? Maingat si Attorney Alvarez at yung kanyang sinabi, kung itignan parang seditious nga yan. Kaya lang, qualify niya kasi ito sa mga adjectives para hindi mapasama dun sa loob ng inciting to sedition. Paulit-ulit sinasabi niya, peacefully withdraw. Yung sedition ho kasi, it must be tumultuous, magulo,
Ayun. public na Yung sinasabi ko kanina, kailangan may gulo. pamamaraan. Ito peacefully. So, abogado talaga siya, ginamit niya ito. But hindi lang naman inciting to sedition ang pwedeng ikaso sa kanya. Marami pang mga iba. No? Ano po? Pwedeng gamitin nila. Kumbaga, bibigyan sila ng a dose of their own medicine. Yung ginawa nilang anti-terrorism law noon. Kung Uy! palalabasin ng gobyerno na itong mga ginagawa na ito, pananalita, will cause confusion, fear, and terror Uy. sa mga mamamayan. Bago Meron yun, naman Bagong nababahala gulo sa yun, ganyan talaga. Pwede nilang gamitin yan. Pwede rin nilang sabihin na actually meron na tayong gera sa China. Kasi nga naman sinusungaban by use of force and intimidation yung ating mga isla, hinaharas ang ating Coast Guard at ating mga mamamayan sa ating sariling teritoryo, edi parang gera na yan. So maaaring palabasin nila na treason ito, yung bang giving aid and comfort Naku, to the mahirap enemy yan. in times of I respectfully submit, attorney. Kailangan pa ng declaration doon ng ng times of war. Kailangan i-declare ng Congress na we are at war. So, pwede yung treason, but kailangan natin ng participation ng Congress doon. Sa anti-terror law, yun, posible yun. Posible yun. Kasi doon nga yun sa description yun ng terrorist act. Pero pag ganun, you have to designate si Congressman Alvarez as a terrorist. If possible, well, kung magagawa nila yon, si Attorney Alvarez ang second congressman to be designated as terrorist. Kung sakali, kung matutuloy yun. So, let's see. war. So, maraming pwedeng gamitin sa kanila. Pwede rin gamitin yung inciting to sedition, kagaya yung ginawa ng administrasyon noon kay Senator Trillanes. Ayun, di ba sabi ko kanina, posible yung inciting to sedition. Kay Mr. Jaime, yung vlogger, but para lang maperwisyo din sila. Para maperwisyo. At the end of the day, strict kasi ang interpretation ng ating Correct. law. Tama yan, tama. Baka makakalusot din sila. So, siguro It can be argued. confident ang administrasyon ngayon, pinabaliwala lang nila. Anyway, kinabukasan, kaagad-agad naman, sinabi ng militar, hindi kami susunod yan. Loyal kami sa ating konstitusyon at mga duly constituted authorities. So, Attorney, paano po kung si Congressman Alvarez ay manghikayat na, bumuo na ng grupo na nananawagan ng pag-withdraw ng suporta Uy, iba kay yun. Pangulong Marcos? Iba yun. well, ano na yan? Pag-usapan yun. Talagang krimen na yan. No? Sedition na yun. Yung pananalita is accompanied by overt act. So Correct. it could be inciting to sedition. It can even be proposal to commit rebellion or sedition. Pwede rin hoyang kudeta kasi nga ang kanilang Military. hinihikayat na ngayon members of the armed forces Yun. or PNP, yung mga armed forces of the Republic, kudeta ho kasi ang labas niyan Pero hindi ko alam kung congressman pa rin siya. Hindi, congressman pa rin siya. Nakaupo pa rin po siya. Kung congressman pa rin siya, edi mas lalo kasi public official siya. Correct. Kasi yung kudeta is only committed by Military yung mga men in uniform Right. and public officers, accessories. kung sabihin po ni Congressman Alvarez, bahagi lang to ng freedom of Freedom expression. of expression, no? Malamang. Yan Robin, yung kanyang Senator Robin. sasabihin, no? Yan yung mga ginagamit na defense usually sa mga ganitong uri ng mga krimen. At and it will take a long time knowing our justice system bago mapatunayan ang guilt nila o kaya ma-absuelto sila. So, it's actually a political balancing of the present administration. Kung hindi naman sila onion skin, kaya mo mag-ngaw-ngaw ka dyan. Anyway, kinabukasan sasabihin sa'yo, tahasan, wala namang susunod dyan, hindi naman kami susunod. So sila din ang napapatiya. So, kumbaga, It is sad because lalo na ngayon, very sensitive. West Philippine Sea ito, di ba? Yeah. Takutin natin ng gobyerno, talagang treasonous nga yan in layman's term, di ba? Para bang tinutulungan mo yung kalaban natin, yung mga sumasakop sa ating mga isla. Hindi maganda.
Attorney, kung halimbawa may ordinaryong Gusto ko yung tao, sinabi ni attorney magsisisi- na ano, gusto ko yung sinabi ni attorney na treasonous nga yan in layman's terms. Oo. Kasi walang may isasagot dyan sila Harry Roque. Naalala nyo sila attorney Harry Roque, binibira nila si Risa Ontiveros, sabi, bakit na sinabing treasonous yung ginagawa ni Digong? Ano yan? Kaya para magkaroon ng treason, kailangan may act of war o may times of war. Oo, ganon. Di ba ganon sasabi nila? Kay Risa Ontiveros. Abogado rin to si Kuya. Abogado rin si attorney. So sabi niya, okay, pwede naman man layman's terms eh. Layman's term ng treasonous, traidor. Yun lang yun. Huwag na natin pag-usapan yun nasa batas. Doon na lang tayo sa naiintindihan ng lahat. Treasonous, traidor. Which is, kung gano'n naman talaga si Digong. Yun naman talaga ginawa niya. Hindi natin. sigaw dyan sa labas ng kanyang bahay na mag-withdraw na kayo ng suporta ninyo sa presidente, hindi yan seditious. Kailangan may ano-ano yung elementong hinahanap natin para maging seditious, ikamo? Public. Tumultuous. May intent, of course, which is for all crimes under the revised penal code. Plus, Criminal intent. yung sedition kasi is yung publicly and tumultuously, yung magulong at public na gawain para ma-diminish ang poder ng gobyerno, di ba? Or a call to arms. Pag nanawagan ka na kunin nyo lahat ng armas ninyo, susugod tayo sa Malacanang. Rebellion yan. Medyo Rebellion pwede ng seditious. No, it's Hindi. rebellion. Rebellion na yan. Rebellion yun. Oo. Kasi Which pag is also gumamit ka na iba. ng armas, Oh. gumamit ka na ng call to arms, yan, inciting to rebellion. Yun ang pagkakaiba ng sedition sa rebellion. Kasi yung sedition, hindi kinakailangang you use arms. Pwede kasi by force, intimidation, or any method contrary to law. And both are crimes. Of course, Ayun. mas Oh. matindi lang ang Rebellion. penalty ng rebellion. Ayun. So mas mabigat pa pala yung rebellion. Rebellion. Ngayon, siya ay congressman. So, ibang proseso naman po yun kung may mag-file sa kanya na isang miyembro din ng legislatura na, uy, hindi yan, yung hindi aktong congressman yung ginagawa mo, ibang hiwalay na proseso po yun. Pwede ho yan. Pwede rin unethical conduct of a legislator. Sapagkat Legislator. kung ikaw ay kasama sa gobyerno, which congressmen are, dapat naman, you don't undermine the government. Lalong-lalo na ito as against a foreign power, di ba? Kasi yung premise nito, yung konteksto ata ng kanyang pananalita, natatakot sa China na paggerahin tayo, maraming mamamatay, huwag na tayo pumunta doon. Withdraw support from the chief executive, from the commander-in-chief. So, attorney, sa madaling salita, may batayan para makasuhan si Congressman Alvarez sa kanyang mga sinabi. Depende sa kaso. Pwede sa Congress, sa ethical one ng Congress, pwede rin revised penal code. Whether or not Congress na lang, he mas will be mabilis. convicted or found guilty is another thing. There is a process that should unfold. Right. Tama naman. So kung ang kayo. tanong lang ay pwedeng kasuhan, pwede. Pero ang tanong ay pwede ba siya makonvict? Ibang usapin yun. Parang ganun ang gusto sabihin ni Attorney kayo. Sa to prove it is a different matter altogether. But mas madaling i-prove dun sa Kongreso. Kasi ang mga kwanyan you are judged by your peers. Plus of course, politics yan. So, madaling magdesisyon. Hindi naman proof beyond reasonable doubt. Yung Right. mga charges against congressman in the House of Representatives. Ang criminal case ho kasi proof beyond reasonable doubt at korte ang huhus ganyan. Right. Ako lang- Tama yun. Di ba sinabi ko rin sa inyo kahapon, mas maganda sa House of, sa Ethics Committee na lang ng House yung, hearing na yun. Pero feeling ko, kaya sila nagsasalita na, na isama yan sa, sa DOJ. Kasi mga kotsero, kapag nakakakita ka kasi ng probable cause si DOJ, mas madali na yun sa Ethics Committee. Di ba? Hindi na nila kailangan mag-imbestiga. Kasi meron ng tao dito, resulta yung investigation ng DOJ. Halimbawa, pag nakitaan nila ng
probable cause for inciting to sedition. O di sasabihin na lang ni House Ethics Committee, dahil nakitaan ka ng probable cause ng DOJ natin, ito na, may ethics complaint ka na. Ganun. Mas mabilis pa. Kasi again, tulad ng sinabi ni attorney, ano lang naman yan tawag dito? Congress lang yan, di naman korte yan Congress lang yan. Kahit anong ihatol nyo dyan, bahala kayo. Wala namang judicial penalties yan At worst, matatanggal ka. At the very least, meron kang admonition, ma-admonish ka. So yun. Pero alam nyo mga kotsero, I'm more inclined to believe na lang yan, ma-admonish lang siya dyan. Slap on the wrist. So mga kotsero, ganito lang po muna tayo for tonight. Please don't forget to like, share, and subscribe, and follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you tomorrow in the next Coach Giant Live. Bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?